Hindi ang iyong pantog ang dapat sisihin. Uulitin ko, wala itong kinalaman doon. Kung bumabangon ka sa gabi para pumunta sa banyo ng isa, dalawa o kahit 3 beses, ang problema ay wala sa iniisip mo. Ang problema ay nasa iyong mga binti. Ngayon din, habang ikaw ay nakaupo at nanonood ng video na ito, ang mga likido ay naiipon sa ibabang bahagi ng iyong mga binti at paa. Hindi mo ito nararamdaman habang ikaw ay nakatayo o nakaupo. Ang likido ay tahimik lang na naiipon sa ibaba. Ngunit pagsapit ng gabi, hihiga ka sa kama, pupuwesto ng pahiga, at ang lahat ng likidong ito ay kakawala. Aagos ito pabalik pataas patungo sa iyong mga bato, kidneys. At hindi magtatanong ang iyong mga bato kung gusto mong matulog o hindi. Basta gagawin lang nila ang kanilang trabaho at gagawing ihi ang likidong ito. Ang resulta, magigising ka ng 2-0 ng madaling araw, pagkatapos ay ng 4, at pagdating ng umaga ay pakiramdam mo ay parang hindi ka man lang natulog. Pamilyar ba to? Kung gayon ngayon, ititigil natin ito. Ipapakita ko sa iyo ang 3 simpleng ehersisyo na maaari mong gawin mismo sa kama o habang nakaupo sa upuan. Walang espesyal na kagamitan, walang pisikal na paghahanda, ilang minuto lang ng iyong oras. At napapansin ng karamihan sa mga Pilipino ang pagbabago sa loob ng 3 hanggang 5 gabi. Literal nating pipigayin palabas ang labis na likido mula sa iyong mga binte bago ka matulog. At pagkatapos ng mga ehersisyo, sasabihin ko sa iyo kung aling mga sintomas ang hindi mo dapat baliwalain at kung kailan mas mabuting kumonsulta sa doktor. At makinig ng mabuti, itinabi ko ang huling ehersisyo para sa dulo. Kaya siguraduhin manood hanggang dulo. Mga kaibigan, bago tayo magsimula, mayroon akong maliit na pabor na hihilingin. Kung nakita mong nakakatulong ang video na ito o kung naniniwala ka lang sa pagkuha ng natural na diskarte sa iyong kalusugan, mangyaring maglaan ng sandali upang i-click ang like button na iyon, at kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe sa channel na to na Alaga sa Katawan. Ang isang maliit na pag-click na iyon ay tumutulong sa video na ito na makaabot sa libo-libong iba pang mga nakatatanda na nawawalan ng tulog gabi-gabi. Salamat! Ngayon magsimula na tayo. Magsimula tayo sa ehersisyo bilang 3. Tinatawag ko tong seated calf pump. Isipin mo to bilang ating warm-up. Ginising natin ang sirkulasyon sa ibabang bahagi ng iyong mga binti. Bago tayo lumipat sa mas malalakas na ehersisyo, umupo sa isang matibay na upuan na ang parehong paa ay nakalapat sa sahig. Panatilihing tuwid ang iyong likod at nakaka-relax ang iyong mga balikat. Ngayon, dahan-dahang iangat ang parehong sakong mula sa sahig hanggat kaya mo. Dapat mong maramdaman na pumipiga ang mga binti calf muscles mo sa tuktok. Panatilihin ang pagpisil na iyon ng 1 segundo lamang. Pagkatapos dahan-dahang ibaba muli ang iyong mga sakong. Iyon lang. Taas at baba. Taas at baba. Bakit natin ito ginagawa? Ang mga kalamnan ng iyong binti ang pangalawang puso ng iyong katawan. Kapag nag-contract ang mga ito, nagsisilbi itong bomba na nagtutulak sa dugo at likido pabalik pataas mula sa iyong mga paa at bukong-bukong. Sa araw, hinihila ng gravity ang likido pababa sa iyong mga binti. Kung hindi natin ito ibobomba palabas, bago matulog ipoproseso ito ng iyong mga bato habang natutulog ka. At nangangahulugan iyon ng mga pagpunta sa banyo ng 2-3-4 ng madaling araw. Magpatuloy tayo, dahan-dahan lang. Taas piga at baba. Maaaring nararamdaman mo na ang init na naiipon sa iyong mga binti. Iyan ay isang napakagandang senyales. Nangangahulugan ito na nagsisimula na ang sirkulasyon. Gumawa ng 15 hanggang 20 na pag-uulit. Kung nararamdaman mong nagsisimula ang pulikat, humintulang igalaw ang iyong mga daliri sa paa at magsimula muli. Magaling! Iyon ang ating warm-up. Ang iyong mga binti ay gising na ngayon at handa na para sa susunod na mangyayari. At ang susunod na mangyayari, mga kaibigan, ay isang mas malalim at mas nakatarget na pamamaraan. Ngayon nakarating na tayo sa ehersisyo bilang 2. Tinatawag ko itong calf ring out. Isipin mo itong parang isang deep tissue massage na ginagawa mo sa iyong sarili.
Pagkatapos ng calf pump, maaari mayroon pang likidong nakulong sa malalim na bahagi ng iyong mga binti. Pisikal na itinutulak ito palabas ng masaheng ito. Umupo ng komportable sa iyong kama o sa isang matibay na upuan. Kunin ang iyong kanang bukong-bukong at ipatong ito sa ibabaw ng iyong kaliwang tuhod na bumubuo ng hugis ng numerong 4. Ang iyong kanang binti ay ganap na ngayong nakaka-relax at nakalantad. Ang posisyong ito ay susi kapag ang kalamnan ay nakaka-relax. Ito ay malambot at madaling hubugin na nangangahulugang maaari tayong gumawa ng mas malalim pa sa mga tisyu. Unang hakbang, hanapin ang daluyan channel. Ilagay ang parehong hinlalaki sa likod ng iyong kanang binti, eksakto sa gitna. Mararamdaman mo ang isang maliit na uka na tumatakbo sa pagitan ng 2 kalahati ng kalamnan. Dito matatagpuan ang malalalim na ugat, deep veins. Ito ang highway na nagdadala ng likido pabalik sa iyong puso. Magtatrabaho tayo sa kahabaan ng daluyang ito. Pangalawang hakbang ang pagpiga. Ngayon ay ibalot ang magkabilang kamay sa iyong binti na parang may hawak kang makapal na lubid. Magsimula sa ibaba, malapit sa iyong Achilles tendon sa itaas lamang ng sakong. Pumiga ng mahigpit at padulasin ang iyong mga kamay paitaas patungo sa likod ng iyong tuhod. Isipin na pinipiga mo ang isang basang tuwalya. Pisikal mong itinutulak ang likido palabas ng tissue at dinidirekta ito paitaas patungo sa iyong puso. Isang mahaba at mahigpit na hagod mula sakong hanggang tuhod, pagkatapos ay bitawan, bumalik sa sakong at gawin itong muli, 5 hanggang 6 na hagod sa binting ito. Ngayon, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang hindi dapat gawin dahil ito ay napakahalaga. Unang pagkakamali, huwag kailanman magmasahe mula sa tuhod pababa sa bukong-bukong. Kapag itinutulak mo ang likido pababa, gumagawa ka laban sa natural na daloy ng iyong lymphatic system. Itinutulak mo ang likido pabalik sa tissue sa halip na palabasin ito. Maaari pa itong magpalala sa pamamaga. Pangalawang pagkakamali, huwag lang padulasin ang iyong mga kamay sa ibabaw ng balat na walang diin. Kung dumudulas ang iyong mga kamay sa ibabaw at balat lang ang ginagalaw mo, hindi mo naaabot ang malalim na tisyo kung saan nakulong ang likido. Kailangan mo ng mahigpit at tuloy-tuloy na pagdiin, hindi masakit kundi sapat lang ang higpit para maramdaman mong gumagalaw ang kalamnan sa ilalim ng iyong mga kamay. Pagkatapos ng pagpiga, buksan ang iyong mga kamay ng patag. Gamit ang buong ibabaw ng iyong mga palad, gumawa ng mahaba at malalawak na hagod mula sa iyong bukong-bukong hanggang sa iyong tuhod. Katamtamang pagdiin 10 hagod. Ito ang finishing flush. Pinapakinis mo ang lahat at ipinapadala ang huling bahagi ng likido sa tamang daan nito. Ngayon, dahan-dahang magpalit ng binti. Kaliwang bukong-bukong sa kanang tuhod, hanapin ang uka. Piga mula sakong hanggang tuhod. 5 hanggang 6 na hagod. Pagkatapos ay ang palm flush, 10 hagod. Kapag natapos mo ang magkabilang binti, maaari kang makapansin ng isang kamanghamanghang bagay. Mas gumaan ang pakiramdam ng iyong mga binti. Maaaring hindi na masyadong magatingnan ang iyong mga bukong-bukong. Ang ilan sa inyo ay maaari pang makaramdam ng bahagyang pagganyak na gumamit ng banyo. Iyan mismo ang gusto natin. Nangangahulugan iyon na ang likido ay lumipat mula sa iyong mga binti patungo sa iyong sistema at kasalukuyang pinoproseso hindi sa tunang madaling araw. Huminga ng malalim, dahan-dahang ipagpag ang iyong mga binti. Magandang trabaho, nakarating na tayo sa ehersisyo bilang isa. Ito ang gusto kong pagtuunan ninyo ng matinding pansin. Tinatawag ko itong 4-7-8 leg drain. Pinagsasama nito ang 3 makapangyarihang tool sa isa. Gravity, isang napatunayang siyentipikong teknik sa paghinga at isang guided body scan, unang hakbang pumunta sa posisyon. Mayroon kang 2 opsyon dito. Option A, kung mayroon kang pader malapit sa iyong kama o isang yoga mat sa sahig, lumapit sa pader at ipatong ang iyong mga binti rito. Ang iyong puwitan ay dapat nasa komportableng distansya mula sa pader. Hindi mo kailangang idiin ng husto ang iyong balakang dito.
Kung nakakaramdam ka ng paninikip sa iyong hamstrings o umaangat ang iyong ibabang likod mula sa higaan, iusog lang ang iyong balakang palayo hanggang sa maging ganap kang komportable. Option B, kung hindi opsyon ang pader, ayos lang iyan. Magpatong lang ng 2 o 3 unan sa paanan ng iyong kama at ipahinga ang iyong mga binti sa ibabaw ng mga ito. Ang susi ay dapat mas mataas ang iyong mga paa kaysa sa iyong puso. Hindi ito pwedeng ipagpaliban. Kapag nakataas ang iyong mga binti, agad na hinihila ng gravity ang naipong likido, ang lymph at ang dugo palabas sa iyong mga paa at bukong-bukong ibinabalik ito sa pinakapuso ng iyong katawan kung saan ito mapoproseso. Kapag nakaayos ka, na ilagay ang isang kamay sa iyong dibdib at ang isang kamay sa iyong tiyan. Mahalaga ito. Ang iyong mga kamay, ang iyong feedback system. Sasabihin nila sa iyo kung tama ang iyong paghinga. Pangalawang hakbang, ang 478 na paghinga. Ngayon, idaragdag natin ang sikretong sangkap. Ang pattern ng paghingang ito ay binuo ni Dr. Nathan Gutierrez habang nakabatay ito sa isang sinaunang yogic technique na tinatawag na pranayama. Ito ay isa sa mga pinakamakapangyarihang natural na pampakalma para sa iyong nervous system. Ganito ito gumagana. Huminga ng dahan-dahan papasok sa iyong ilong sa loob ng 4 na bilang. Maramdaman mong umaangat ang iyong tiyan at itinutulak ang iyong kamay pataas. Ang kamay sa iyong dibdib ay dapat manatiling halos hindi gumagalaw. Kung umaangat ang iyong dibdib, masyadong mababaw ang iyong paghinga. Gusto natin ng malalalim na paghinga mula sa tiyan. Ngayon, pigilan ang paghingang iyon sa loob ng 7 bilang. Alam kong parang matagal ang 7 segundo sa simula. Kung masyado itong matagal magsimula sa pagpigil ng 3 o 4 na segundo at unti-unting taasan sa mga susunod na linggo. Ngayon, dahan-dahang huminga palabas mula sa iyong bibig sa loob ng 8 bilang. I-purse ang iyong mga labi na parang humihipan ka sa isang manipis na straw. Maramdaman mong bumababa ang iyong tiyan. Ilabas ang lahat ng natitirang hangin. Iyon ay isang cycle. Gawin natin ulit ng sabay. Inhale sa ilong. 2, 3, 4, hold. 2, 3, 4, 5, 6, 7. At exhale sa bibig. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gagawa tayo ng 4 na kompletong cycles. Bakit? 4. Dahil ipinapakita ng pananaliksik na ang 4 na cycles ng pattern ng paghingang ito ay sapat na upang i-activate ang vagus nerve. Ito ang master switch para sa pagpapahinga ng iyong katawan. Sinasabihan nito ang iyong puso na bumagal-bumaba ang presyo ng iyong dugo at kumalma ang iyong digestive system. Inililipat ka nito mula sa fight or flight mode patungo sa rest and digest mode. Ito ang estado kung saan nagsisimula ang malalim at walang patid na pagtulog. Gumawa pa ng 2 cycles ng mag-isa ng dahan-dahan. Walang pagmamadali. Pangatlong hakbang, ang body scan. Panatilihing nakapikit ang iyong mga mata. Nakataas pa rin ang iyong mga binti. Mabagal at natural ang iyong paghinga. Ngayon gagawa tayo ng isang napakasimple ngunit napakamakapangyarihang bagay. Patayin natin ang iyong katawan sa bawat bahagi. Parang pinapatay ang mga ilaw sa bawat kwarto ng iyong bahay bago matulog. Magsimula sa iyong mga daliri sa paa, sabihin sa iyong sarili ng tahimik, relax ang aking mga daliri sa paa. Mabibigat ang mga ito. Maiinit ang mga ito. Ngayon, ang iyong mga paa, hayaan silang magpahinga. Ang iyong mga bukong-bukong, ang iyong mga binti, hayaan silang matunaw sa pagod. Ang iyong mga tuhod, ang iyong mga hita, damhin ang bigat. Ang lahat ng likidong iyon ay dumadaloy pababa patungo sa iyong sentro ngayon. Ang iyong balakang, ang iyong ibabang likod. Hayaan itong bumaon sa kutsyon. Ika-4 na hakbang visualization. Ito ang huling bahagi. Kasabay ng pagiging relax ng lahat, gusto kong isipin mo ito. Isipin ang lahat ng bigat ng tubig sa iyong mga binti. Dahan-dahang umaagos palabas na parang binabaligtad ang isang bote.
Dumadalo ito mula sa iyong mga daliri sa paa, lampas sa iyong mga bukong-bukong dumaan, sa iyong mga binti pababa, sa iyong mga hita, at naiipon sa sentro ng iyong katawan kung saan mapoproseso ito ng iyong mga bato ngayon din. Hindi sa 300 ng madaling araw. Manatili rito sa loob ng dato hanggang 3 minuto. Walang pagmamadali. Ikalimang hakbang ang double voiding technique. Kapag handa ka ng tapusin, dahan-dahang itupi ang iyong mga tuhod. Dahan-dahang gumulong sa isang tabi. Gamitin ang iyong mga braso upang umupo. Huwag tumayo ng biglaan. Umupo sa gilid ng kama sa loob ng 10 segundo. Pagkatapos ay tumayo at maglakad patungo sa banyo. Dahil inilipat lang natin ang lahat ng likidong iyon, pabalik sa iyong sentro, handa na ang iyong pantog na alisan ng laman. Dahil ito ang iyong huling pagpunta sa banyo bago matulog, gusto kong ipakita sa iyo ng eksakto kung paano ito gawin gamit ang double voiding technique. Una, gusto kong umupo ka sa inodoro. Mga Ginoo, pakiusap makinig kayo sa akin. Walang dapat ikahiya sa pag-upo para umihi. Ang pag-upo ay natural na nagpaparelax sa mga kalamnan ng iyong pelvic floor nang mas mabuti kaysa sa pagtayo. Ang tanging layunin natin ngayon ay tuluyang alisan ng laman ang pantog upang makatulog ka ng mapayapa at ang pag-upo ang paraan para makamit natin iyon. Ganito mo ito gagawin. Umupo at umihi sa banyo gaya ng karaniwan mong ginagawa. Kapag naramdaman mong tapos ka na wag munang umalis sa banyo, gusto kong pumili ka ng isa sa dalawang opsyong ito upang matiyak na ganap na walang laman ang pantog. Unang opsyon, kapag natapos ka na maingat na tumayo, dahan-dahang ikiling ang iyong katawan pasulong at paatras ng ilang beses. Ang bahagyang paggalaw na ito ay nakakatulong sa pag-usog ng pantog at pisikal na pagpiga sa natitirang likido. Pagkatapos ay umupo muli at subukang umihi pa ng 1 beses. Pangalawang opsyon, kung mas gusto mo manatili lang na nakaupo pagkatapos mong matapos, dahan-dahang ihilig ang iyong katawan pasulong at paatras, umuugoy ng bahagya upang ilipat ang iyong timbang at pagkatapos ay subukang umihi sa pangalawang pagkakataon. Ngayon narito ang pinakamahalagang prinsipyo para sa parehong opsyong ito. Huwag itong pilitin. Huwag umiri at huwag puwersahin. Ang pagpuwersa ay nagpapahigpit sa iyong mga kalamnan at nakukulong ang likido. Sa halip, kailangan mong ganap na mag-relax, huminga ng ilang malalim at mabagal na paghinga. Hayaan ang iyong katawan na lumambot at hayaan ang kalikasan na gumawa ng trabaho. Magugulat ka. Halos palaging may natitira pang kaunti. Sa pamamagitan ng marahang pagpapalabas sa huling bahaging iyon, binibigyan mo ang iyong sarili ng karagdagang oras ng malalim at walang patid na pagtulog. Mga kaibigan, gusto ko maging tapat sa inyo sandali. Ang mga ehersisyo at pamamaraang tinalakay natin ngayon ay gumagana ng maayos para sa isa sa mga pinakakaraniwang sanhi ng pag-ihi sa gabi na ang pag-iipon ng likido sa mga binti. Ngunit, hindi ako magiging responsable kung hindi ko sasabihin ito sa inyo. Hindi lahat ng pag-ihi sa gabi ay sanhi ng likido sa iyong mga binti. May mga medikal na kondisyon na nangangailangan ng atensyon ni Dr. Nathan Gutierrez o ng iba pang doktor dito sa Pilipinas at mahalagang alam mo ang pagkakaiba. Narito ang mga babalang senyales na hindi mo dapat balewalain kailanman. Kung nakakaramdam ka ng pagkasunog o hapdi kapag umiihi ka, maaaring senyales iyon ng urinary tract infection, UTI o cystitis. Ito ay mga impeksyong bakteryal na kailangang gamutin ng gamot. Para sa mga lalaki, kung nakakaranas ka ng napakahinang daloy ng ihi, kung matagal bago magsimula o kung pakiramdam mo ay hindi mo kailanman tuluyang nauubos ang laman ng iyong pantog, ito ay maaaring mga senyales ng lumaking prostate. Maaari itong suriin ng iyong doktor gamit ang isang simpleng eksaminasyon at may mga epektibong paggamot na magagamit. Kung palagi kang nauuhaw at umiihi ng marami araw man o gabi, maaaring may kaugnayan ito sa level ng asukal sa dugo. Ang isang simpleng blood test ay maaaring magkumpirma o mag-alis nito.
At kung ang iyong pag-ihi sa gabi ay biglang lumala ng husto o kung nagkaroon ka ng lagnat, sakit sa likod o hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang, huwag nang maghintay. Magpatingin sa iyong doktor sa lalong madaling panahon. Ang mga ehersisyong natutunan natin ngayon ay ang iyong pang-araw-araw na pagpapanatili. Isipin ito na parang pagsisipilyo ng iyong mga ngipin. Ngunit kung mayroong bulok ng ngipin, kailangan mo pa rin ng dentista. Kung may nararamdaman kang mali na lampas sa simpleng pag-iipon ng likido, mangyaring magpatingin sa iyong doktor. Walang dapat ikahiya sa paghingi ng tulong. Mga kaibigan, marami tayong tinalakay ngayon. Nag-warm up tayo gamit ang seated calf pump, ginawa natin ang calf ring out, at nagtapos tayo sa makapangyarihang 478 leg drain, pisikal na itinutulak ang matigas. Ang ulong likidong iyon palabas gamit ang ating sariling mga kamay. Hindi mo kailangang gawin ng perpekto ang lahat ngayong gabi. Kung isa lang ang kaya mong gawin ang leg drain. Bukas idagdag ang masahe. Sa susunod na araw, idagdag ang double void. Ang mga maliliit na hakbang ay humahantong sa malalaking resulta. Ang katotohanang nandito ka pa rin kasama ko ay nagsasabi sa akin na hindi ka isang taong sumusuko. Kinukuha mo ang iyong kalusugan sa iyong sariling mga kamay. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito sa anumang paraan, mangyaring maglaan ng sandali upang i-press ang like button at mag-subscribe sa channel na Alaga sa Katawan, talagang nakakatulong ito na mapalago ang komunidad na ito at nagbibigay daan sa akin na patuloy na lumikha ng praktikal at simpleng patnubay sa kalusugan para sa iyo. Magtiwala sa iyong katawan. Maging mapagpasensya sa iyong sarili. Ang mapayapang gabi ng pagtulog ay hindi isang luho. Ito ay isang bagay na nararapat para sa iyo. Salamat sa paglalaan ng oras na ito sa akin. Hangad